Kaugnay pa rin sa pinakabagong taya ng panahon, makakapanayam natin si Alzar Aurelio, weather forecaster ng Pag-asa. Good morning sa iyo, Alzar. Magandang umaga po, Karen. Okay, Alzar, inulan ng ilang bahagi ng Metro Manila ngayong umaga. Ito ay dahil sa hanging habagat o dahil dun sa active low pressure area? Itong pag-ulan na naranasan mo na sa Metro Manila, dahil po yan sa hanging habagat o southwest monsoon. Gaano karaming ulan ang dadalhin nitong hanging habagat na ito? Dito sa Metro Manila, ang estimated na dami ng ulan na kayang ibaksak dito ay mga 5 to 15 millimeters kada oras. So moderate to heavy rains po yan. So asahan po natin na ngayong araw makakaroon tayong pag-ulan, lalo po sa hapon at gabi. Sa tingin nyo, ganun ba kalakas itong ulan na ito na enough para makapagpabaha sa ilang mga lugar sa Metro Manila? Kung ulan lamang ay hindi po sapat. Kailangan po isama po yan yung klase o yung lugar mismo. Kung mababang lugar, kahit mahinang ulan, nakakaroon pa rin ng pagbaha. O kung namang poor drainage system, kahit konting ulan, nagkakaroon ng pagbaha. At hanggang kailan natin naaasahan itong pag-ulan na ito? Asahan po natin, halimbawa sa Metro Manila, ay dahil weekends po, kakaroon pa rin tayo ng pag-ulan dahil sa bagat. Sabado at Linggo. At maaari po sa Lunes, may pag-ulan pa rin tayo sa dulot ng habagat. Pero itong araw na ito, Friday, talagang buong araw ang ulan na ito. Kasi kanina umaga, ginising tayo ng ulan hanggang gabi na ito. Apo, tama po. Ang karakteristik ng hanging habagat, may pag-ulan sa umaga at hihinto sa bandang bago magtanghali, tapos uulan sa bandang hapon at gabi. Alzar, saang parte ng Luzon ang pinakatalagang tatamaan itong walang patid na pag-ulan? So, ang pinakamaraming ulan o matindi talaga yung moderate to heavy rains dito sa bandang northern at central Luzon. Kasi una-una, nandun yung active low pressure area, tapos sinambok pa ang hanging habagat. Kaya po, nakakaranas pala ng moderate to heavy rains dun po sa northern at central Luzon. Naku, bulubundukin pa naman ang northern Luzon. So, enough ba itong ulan na ito na baka magdulot ng mga landslide doon? Apo, sigurado po yan. Kasi napakalakas ang ulan, tapos isama po yung mga ninirahan sa malapit sa bundok at sa mga mababang lugar. Kumusta naman yung lagay ng ating mga karagatan? Safe ba ngayon para maglayag yung mga mangingisda? Pag bad weather po ngayon, kaya di po safe sa ating mga isda, lalo po sa bandang northern central Luzon. Dahil lang napakalakas ang ulan, kaya po yung kakaroon ng poor visibility. So mahihirapan ang ating mga isda maglayag. At ito ay magtutuloy-tuloy na hanggang Sabado at Linggo? Opo, tama po. Kasi inaasahan po natin kahit bagyo o LPA pa lang itong binabantay natin, inaasahan po natin sa Sabado at Linggo ay nasa labas na ng Philippine Aerospace Facility. At itong active low pressure area, posible pa rin maging bagyo, Alzar? Opo, may posibilidad po na maging bagyo dahil una-una nasa karagatan itong active low pressure area. Mabagal ba o mabilis ang kilos nito at kailan ito aalis ng ating bansa? Mabagal kanyang pagkilos at habang ito'y lumalapit sa kalupaan, mostly po ang maaaring tumbukin niya itong northern Luzon. At kapag patuloy na kumikilos na northwestward, maaari po sa Sabado o Linggo ay lumabas ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero ang mararanasan nating maaliwalas na panahon by Monday pa or Tuesday? Ganyan. Sa Monday po ay kahit na lumayo na to, ihabagat naman ang mga patuloy na iira sa atin sa malaking bahagi ng Luzon. So, estimating ho namin na maaari Tuesday pa ay medyo gaganda ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Maraming salamat sa iyo, Alzar Aurelio, weather forecaster ng Pag-asa.